ka mo po, sabi mo sa katabi mo, you have the access to the tree of life. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. And thank you. Meron akong napanood kanina. Gusto kong i-share sa inyo. Pwede ba? Naka-prepare ba yan? Media, okay. Sige, panoorin muna natin. I like this para sa atin lahat. Lights. In hell, what can you expect? What will it be like? There are three things that are going to happen to everybody listening to me. Number one, you're going to die. Hebrews chapter 7 said, it is appointed unto man once to die, and after death, then comes the judgment. So you're going to die. Number two, you're going to face the judgment. And number three, if you have been born again and received Jesus Christ as your Savior, you will immediately, instantly go to heaven. Paul said to be absent from the body is to be present with the Lord. Instantly, immediately, you go to heaven. But if you have not received Jesus Christ, if He is not Lord of your life, if you're living a life of sin, then you will immediately, instantly go to a place, a real place, that is called hell. I believe in hell because God's Word teaches there is a hell. Every time that the Bible mentions heaven, hell is mentioned 10 times. It's mentioned 10 times more hell is than heaven. And I am speaking to some people today who will go to hell. There's a good chance that you will never get it right. Jesus Christ Himself taught in the parables lessons that I'm going to share with you right now that prove that I'm preaching to people who absolutely, under the sound of my voice, will go to heaven. Jesus said that it would be like the wheat and the tare that grow up together. And until the time of the harvest can be death or it can be rapture. And He said, then the wheat will be gathered. And then there will come a separation. The wheat will be put up in a barn, but the tare will be thrown into unquenchable fire. And Jesus said, this is what it'll be like. All together we grow up, but one day there's going to come. Praise God, hallelujah. Mahaba yan, 7 minutes, no? So, okay na. At yun ang gusto kong ipano lang na this is a warning actually. This is a reminder for us that the hell is true. Amen? Sabi mo sa katabi mo, totoo ang hell. Ang hell, totoo. Amen? At hindi tayo nananakot. It is only a reminder kasi nasa Bible naman siya. Amen? And sa pagmamahal ng Diyos, ayaw niya tayong mapunta roon. Kasi nakakatakot. Amen? Wala tayong magagawa na when judgment came. And the harvest is plentiful. Kaya nga, sabi ng Joel chapter 2 verse 28, pakiano mo nga,
Sabi ng Joel 28 verse, chapter 2 verse 28, sorry. Chapter 3, sa 3 na lang tayo. Verse 12. 3 verse 12. Sabi riyan, and it shall come to pass afterward, before that, chapter 3 verse 12. Yan. Let the heathen be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. Ganyan po, no? Kung siguro nandoon tayo sa Israel ngayon o nasa Lebanon tayo o nasa Syria tayo katabi ng mga nagbabagsakan mga bomba, siguro hindi ko alam kung ano yung nararamdaman natin. Kasi naramdaman ko yan nung ako ay nasa Saudi Arabia 1990. Lahat ng buhay na nung 1990, taas ang kamay. Amen? Nasa Saudi na ako roon, 1990, nagtrabaho ka sa Royal Saudi Naval Force. At doon during the time of Ronald, sino ba ang ron? George Bush, yung panganay, no? Yung tatay ni Bush. Nandoon ako. At habang nagmamadyong kami noon, doon sa barracks, bigla na lang may narinig kami, the deliberation of Kuwait has begun in conjunction to the United Nations resolution. Then, boom, bum, 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 bum. Ando na yung gera. Gegerahin na pala ang Iraq. So during the time talaga, yung ano namin, ako wala akong takot eh. Kasi binata pa ako noon, wala akong may iwan. Ang talagang nakakatakot doon, yung tamaan ka ng bomba talaga. Pero hindi yun ang kinatakutan namin. Ang kinatakutan namin ay ang chemical warhead. Na kahit pumutok o salabungin siya ng missile ng pinadala ng Amerika, ay sasabog pa rin sa taas. And the chemical will going to drop. At yun ang nakakatakot. Kapag ikaw ay nasa labas, it's like an acid na magiging kang parang zombie. Living dead. Buhay ka pero hindi ka mamamatay dahil malalapnos lang ang iyong mga balat. That is the true chemicals. At yun ang nakakatakot. So, nangyayari ngayon, no? Yung prophecy ng ating Panginoon. In Matthew chapter 24, sabi roon, there will be wars and rumors of wars. At yan na nangyayari. There will be famines. Kasi pag may war, may famines. Nakakaawa yung mga tao na nasa war. Yung pera nila, hindi nila magagamit yan. Kahit na dollar pa yung hawak mo. You cannot use the money that you have. Lalo na kapag ikaw yung nasa gera na bansa, yan ay malaking question. Kaya I want you to understand na yung kasalanan natin, hindi yan ang tinitingnan ng Lord. Ang tinitingnan ng Lord ang puso mo. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Lord. Baka hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo. So before I start itong preaching ko, I want you to stand and kantahan natin ang Lord. Haranahan natin siya. Para umano sa ating puso yung word na gusto ng Lord para sa atin. Hindi para tayo takutin, kundi bigyan tayo ng warning about His second coming.
Sige. Kantahan natin siya. That's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Yes, kailangan may pure heart tayo, no? Pure heart. Yan ang gusto ng Lord. That's what I long. Worshiping Him in spirit and in truth. A heart that follows hard after Thee. Hallelujah, hallelujah. A heart that hides Your word, so the seas may not come in. A heart that's undivided, but one You rule and reign. Hallelujah, hallelujah. A heart that needs compassion, that Rabashaka bababayan dalalakyan dalalahanda. Rabarabayan dalalakia rabashika rabayan dalalahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father God, maraming salamat. That's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart. That's what I long. Follows hard after Thee. Hearts that finds Your word, so that seas may not come in. It is the word that You hide in your heart. For the abundance of heart, the mouth will speak. Kung puro galit yan, kaibigan kapatid, before you hear the word of God, ask Him to cleanse you. Change the heart you have and worship the living God in spirit and in truth. Pusong dalisay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Rabashaka bababayan dalalakyan. Make it a prayer today to the Lord. It must become from your heart. Na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y pangalan. Hallelujah. At ako'y pagpupuri. Yes, once again. Make it a pure in your heart. Pusong dalisay. Rapakyan dalalangin. Pwede mong itaas ang iyong kamay bilang pagsuko sa Lord. Yes. Maging totoo ka ngayon, kaibigang kapatid.
Hindi dahil sa emotion. Hindi dahil sa pangangailangan mo. Kundi dahil mahal mo si Jesus. Yes, make it a pure heart. Yes, Lord. Yan ang hinahanap ng Diyos ngayon. Ang may pusong dalisay na magpupuri sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Ama mo ay Espiritu. Hindi ka na nabubuhay sa mundong ito sa ganang sarili mo. The Spirit of the living God is your light and your salvation. He is the way, the truth, and the life, that no one can go to the Father except through Him. Kapag may galit ka pa sa kapwa mo, lahat ng ginagawa mong yan, ginagawa mo kay Jesus. Kapag ikaw ay naiinggit sa ibang tao, yan ay ginagawa mo sa iyong kapatid na si Jesus. Maging tapat ka, sapagkat tapat ang nagmamahal sa iyo. Hallelujah. O rabasya kabababayan dalalakyande. Kay parangalan, handog ko'y kung may paparangalan tayo ngayong buwan ng Oktubre, walang iba kundi ang shepherd natin. And His name is Jesus. He is our own shepherd. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri. Purihin mo ang nagligtas sa buhay natin. Na sa'yo'y nagmamahal, hansang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo naman, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Sa'yo naman, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo naman, Jesus. Rabasyan na karabayan. Yes. Sing the melody of praise. Purihin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. 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 Sige, pasalamatan mo ang Diyos ngayong umagang ito. Lahat ng bagay
na tinanggap mo. Yung hininga mo, pagkising mo ng umaga, napakasarap na magpuri sa Kanya, pasalamatan siya. Sa trabaho mo, sa mga biyaya na natatanggap mo, buwan-buwan, you are more than a conqueror, sabi ng Bible, because of Him. Sa Espiritu at katotohanan, tayo ay magpuri sa Kanya. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, not by emotion, not by our mental health, but because we love you, we will shout. Kung anong ginagawa ng mga anghel sa iyo ngayon, Lord, ganun din ang gagawin namin. Araw at gabi, magpupuri kami. Dito pa lamang sa lupa, kagaya ng ginagawa dyan sa langit. Oh, rababababayanda. Sarabakia rababayanda lalayanda. Hallelujah, hallelujah. Holy, holy, holy is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. You are holy. You are holy. We love you, Jesus. We love you. Lahat ng sakit at karamdaman mo, kaibigang kapatid, isuko mo sa Panginoon ngayon. Lahat ng problema meron ka, surrender it to God. Wala kang magagawa kung iwalay ka sa Kanya. Rabayande. Hindi kayang isob ng salapi ang kayang isob ng Diyos. Relasyon sa pamilya, pangarap sa buhay, everything you need. Mga sakit at karamdaman ng iyong mga kamag-anak, saan man sila nandoon, dahil sa iyo sila ay gagaling. Dahil sa mga salita ng Diyos na pinanghahawakan mo, lahat ng pangarap mo ay maaabot. Just worship Him. Pasalamatan mo na. O rabayanda kirabasyaka babayanda lalahanda. The Spirit of the Lord is upon you. Acknowledge Him right now. Acknowledge the Spirit of the living God. May pangalan siya, at ang pangalan niya ay Jesus, na hindi nagbabago. He is the same Jesus yesterday, today, and forevermore. Acknowledge Him. Give glory to Him. Rabayanda lalakianda, sakarabayanda. Thank you, Jesus. Pupurihin ka sa awit, itatag sa aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian,
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat. Today is the day of restoration. Today is the day that you have made our soul, O Lord, renewed and alive again. And this we pray in Jesus' name. Amen. Kumamay ka ng 3 tao, sabihin mo, na-renew na naman ang espiritu ko. Praise God. Hallelujah. So, are you ready for the harvest? Tingnan nga natin yung binasa natin kanina. It's about the parable of the tares. Amen. Dito nang binabasa ko ito, Lord, sabi ko, salamat kasi binigyan mo kami ng pagkakataon para i-renew namin kung ano ba talaga ang purpose mo dito sa pagpunta sa lupa. Simple lang, no? Maraming mga preacher at sinasabi nila it's all about the kingdom of God dinala rito. No, actually, no. Nung inano ko talaga yung Bible, in the beginning, ginawa ng Diyos lahat para sa atin. Para sa tao. Wala siyang ginawa para sa demonyo. Amen? Lahat anghel ang ginawa niya. Kahit si Lucifer, he's an angel. Actually, siya yung ginawang song leader doon sa langit. No? Kaya lang lumaki ang, hindi yung pakpak yung ulo niya Gusto niya maging Diyos din siya. Sabi mo sa katabi mo, huwag lalaki ang ulo mo. Masisira yung helmet ng salvation. Amen. So, kapag tayo ay ginagamit ng Lord at tayo naman ay nagpapagamit sa Diyos, huwag tayong yung maging proud sa ating sarili na though ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay Diyos, no, pantay-pantay lang lahat. Amen. Amen. Kasi kapag lumagpas ka pa doon sa dinalaga sa iyo ng Diyos, may kalalagyan ka. Kalaboso yon. Amen? Maraming mga, wag na nating banggitin yung mga pangalan na yon. Pero, that is a dangerous thing. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng ambisyon, gusto mo maging ganito, gusto mo maging ganoon. So, lalagpasan mo pa yung Diyos noon. Let's be humble, just humble, to be who we are. We are all servant of the living God. Sabi mo sa katabi mo, servant lang tayo. Katulad ng sinabi ni Maria, I am a servant of God. Let thy word be unto me. No? Yung word ng Diyos, dapat nasa sayo
upang malakaran mo. Intindihin, unawain, at malakaran mo. Kasi si Jesus Christ, He is the Word that became flesh, that dwell among us. Kaya tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kala ko nung araw, anak ako ng Diyos, sabi ng mga magulang ko. Nung makita ko yung ugali ni Jesus Christ against sa ugali ng mga nakikita ko sa mundo na nagsasabing anak sila ng Diyos, I'm sorry to tell, hindi yun ang ugali ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, nakita ko sa iyo ang ugali ni Jesus. Mapagmahal ka. Masayahin ka. Tahimik ka. Wala kang imik eh. Ano pa? No? Gentle ka. Humble ka. Matiising ka. Yung wala sa long suffering. Amen. That is the fruit of the Holy Spirit. Kasi Espiritu ang Diyos. Kailangan may bunga sa sarili natin na nakikita ng iba. Yung bang problemado ka na, hindi pa man nila malaman. Amen? Kita mo yung katabi mo, laki na problema niyan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kong titigan. Parehas lang tayo. Kung ano iniisip mo, ganun din ang iniisip ko. Problema ko rin yan. Amen? Actually, ang kalaban ng Diyos dito sa mundo ay hindi si Satanas. Amen? Kundi yung impluensya ni Satanas. Ano yun? Kaya sinabi ng Bible, the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi si Satanas ang root. Nabasa niyo ba yon? Ang root is love. At ang kalaban ng Diyos sa love, walang iba kundi dear arms. Dear. Kalaban yan ng Diyos. Ano pa? Dollars. Ano pa? British pounds. Ano pa? Canadian dollars. Australian francs. Kung ano man yung tawag mo dyan sa money, yan ang kalaban ng Diyos sa'yo. Kung paano mo siya mamahalin, therefore, yun yung nag-aaway sa puso natin. Amen? Amen po ba? Sino rito inaaway si Satanas? Araw at gabi. Yung iniisip mo, si Satanas araw at gabi, hindi naman yun ang root ng evil eh. Si Satan is Satan. Amen? Kaya siya nagtago doon sa knowledge of good and evil, doon sa puno na yon, no? Genesis 2:9. Nagtago siya ron. Kasi alam niya, yun ang pangangailangan ng tao. Magkaroon ng knowledge of good and evil. At para dumami ng dumami ang salapi. Amen? Kapangyarihan ang kailangan. But, ang kapangyarihan ng Diyos binigay na sa iyo. Being a son and daughter of the living God. Binalik ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang purpose niya, pagbalik dito sa mundo, is to give you life more abundant. John 10:10, I have come to give you life. Yung buhay na ganap at kasiya-siya. Na hindi ka mamumblema sa problema. Dahil ang problema kapag pinoblema mo, talagang problema yan. Mahirap isolve. Amen? Kailangan natin ng Diyos. Siya ang solusyon sa lahat ng problema meron ka. Amen? Marami kang pera, hindi ka makatulog.
Oh? Tapos maraming magka-question sa'yo. Saan galing ang pera na yan? Alis. Gu. wala akong pinatatamaang pangalan, ha? Sasabihin mo, ang dami-dami mong pera, hindi mo magamit. Ang dami-dami mong binibigyan ito. Pero yung problema mo, nagiging problema palalo. Amen. The truth will set you free. The Bible said, only the truth can set you free. Free in what? Free in your problems, anxieties, worries. Sabi mo sa katabi mo, mas mapalad ka. Marami kang pera. Hindi alam ng tao. Secret lang. Ano? Mas maganda yun, no? May Rolls Royce ka. Oh. Hindi ka makapunta diyan sa gilid-gilid. Kasi gagamitin mo yun doon sa mga magagandang place lang, di ba? May Ferrari ka, hindi mo naman magamit sa road kasi may speed limit. Hanggang 120 lang. Gusto mo, 240 ang speed mo. So, baliwala, no? Let us have only a contentment to what God is giving us. Kung ano naman yung desire ng puso mo, bibigay ng Lord. If you delight into the Lord. Amen? He will give you the desire of your heart. Kaya, sabihin mo, lahat ng mga bagay na gusto mo, ibibigay ng Lord. Gusto mo makarating sa Amerika? Just trust Him. No? Kahit maraming pera yung mga nasa Pilipinas, hindi makapunta ng bakit? Hindi sila mabigyan ng visa. Amen. Ganon din sa pagpunta sa langit. No? Kahit gaano karami ang properties mo, kahit karami ang iiwanan mo lahat yan, at ang makikinabang lang yan ay yung iba. Amen? Kaya nga nung gera doon sa Saudi Arabia noon, tawag ang mother ko. Sabi niya, bili ka ng ticket, uwi ka na. Sabi ko, bilan mo ko ng aeroplano, hindi rin makakalipad. Kasi mag-gera Kahit na 5 times yung ticket namin, wala ka mabilan. Kahit may pera ka. So ganun po kapag nagkakaroon ng war dito sa mundo. Amen? Mas mahirap yung civil war. Sa civil war, sa sarili mong bansa, wala kang tataguan. Amen? Ano ba yung mga civil war, Pastor? Yung may utang ka, tataguan mo yan. Civil yun na bahay, di ba? So hindi, magulo. Kapag may kaguluhan, mag-pray kayo. Kasi the Lord is giving us a warning. Yan ang dapat naglalapit sa atin sa kaharian ng Diyos. Kaya nung nagturo ang Diyos ng panalangin, sabi niya, ganito kayo manalangin, let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Kung ano yung nakasulat na ginagawa sa heaven, yun ang gawin natin. Let His kingdom come. Kasi temporary place lang ang lugar na ito. Kahit na pang lupalop ng mundo, nandoon ka, sabihin mo, safe doon. Dahil no, there is no safe place but in the presence of God. Kaya nga yung criminal, very siya yung katabi ni Jesus sa cross, naging matalino siya, naging wise siya. Sabi niya, Jesus,
kapag naghahari ka, alalahanin mo ako. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Paradise is where the presence of God is. Doon pinalaya si Eva at si Adan sa presensya ng Panginoon. Kaya kung gusto niyong bumalik, ang kayamanan na itinalaga sa inyo ng Diyos, be in His presence every moment, every day. Huwag kayong lalayo. Amen? Magpuri kayo sa Kanya. Purihin natin siya sa espiritu at katotohanan. Huwag yung nagpupuri ka lang kasi maraming tao. Okay. Sister, masarap magpuri. Masarap magpuri pag marami. Pero kapag nagpuri ka, lagay mo ito sa puso mo na nagpupuri ka sa iisang Diyos. No matter how many crowd na nasa tabi mo, magpuri ka sa Diyos. At manggagaling ang pagpupuri sa puso. Diyan mo makikita na ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Ask anything in the name of Jesus, He will do it. Kasi ikaw ang church eh. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko sa iyo ang church. Kaya sinabi ng Bible, kapag may dalawa na nag-agree, mangyayari sa langit. Dito sa lupa, kapag nag-agree kayo, mangyayari yan. Okay, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, bukas, nag-agree ako, lahat ng problema mo, may solusyon na. Amen? Di ba maganda yung meron kang pinapangarap at may pangako ang Diyos sa'yo? Sasabihin mo ngayon, Lord, sinabi mo yan sa Bible. Ask anything in your name, you will do it. At kapag kami may ka-agreement, yung kung ano man yung hiniling namin, mangyayari at magaganap. Bakit? Nanampalataya ka, naniwala ka eh. Whoever believes, to those who receive Him, He gave them the power to become children of God. Abay, kapag children kayo ng Diyos, ano pa ang hihilingin nyo na hindi kaya ng Diyos, ng tatay mo, na may gawa ng langit at lupa? Amen? So tingnan natin yung parable na ito. Ang nakakasakit dito, no? Sinabi rito, the kingdom of heaven, sa verse 24 ng Matthew 13, is like into a man which sowed good seed in his field. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung and brought forth fruit, then appeared the tares also. So, the fruit of the Holy Spirit, makikita natin yan sa atin. Di ba? Mararanasan natin, masaya tayo. Pero mararanasan din natin na yung kasiyahan natin, bigla na lang nawawala. Hindi ko mo Kristiyano ka, wala nang magtatanim sa'yo. Saan nagtatanim si Satanas? Sa mata, sa tenga, sa ilong, sa bibig. Saan pa? Sa feelings natin, sa katawan natin. And all those, papasok yan sa isip at magtatagal yan sa puso. Kaya kapag mayroon kang naamoy na nakabitin, no? Lalo na ang init, no? Bagong paligo ka. Hindi ko naman sinasabing hindi naligo yun, katabi mo. Huh? Nasa public ka eh. Kumbaga sa inamoy mo na nagalit ka pa. Saan
punta yung magnanakaw sa'yo? Ha? Saan nagdaan? Sa ilong. Naghalit ka na at pumunta dito sa isip natin. Galing sa ilong. Baka mayra naman, oh. Inipon ko pa yung tubig. Magdamag. Dahil ang init. Naligo ako ng madaling araw para wala akong kasabay. Pagkatapos ba naman, pagdating sa metro, ito ang siksikan na. Tapos ito ang pabango ko. Sa opisina. Amen? Real talk muna tayo. Amen. Totoo ba yun? Nagagalit ba kayo pag merong ganon? Ha? Paano kung meron ng no? Isiksikan na ganyan. Tapos may lumabas sa, nag-flirt yung yung katabi mo. Matutuwa ka pa rin ba? Sabihin mo ba, ay, thank you, Lord. Ang bango-bango. It depends on your reaction. Amen. Kung ano yung reaction nyo, yun yung mangyayari na hanggang sa masira na yung buong araw nyo. Kinuwento nyo pa doon sa kaopisina nyo. Ay, yung katabi ko, yung ma'am na nagkasala pa kayo dahil the abundance of your heart, your mouth will speak. Hindi lang yan pumunta sa utak eh. Amen? Kaya makikita mo ang loob ng tao. Huwag mo na siyang titingnan mo na lang siya, papayaan mo na lang siya magsalita. Makikita mo kung ano ang tao, ang nasa puso niya. Amen? Kaya sabi ng Lord, palinis mo muna ang puso ng mga tao. Make it pure. Kasi si David nung magkasala, ang una niya pinalinis ay ang kanyang puso. Create in me a clean heart, O God. Nung magkasala si David, and renew the right spirit in me. Cast me not away from thy presence. Kasi yung presensya ng Lord ang nagpapalakas kay David. Di ba si Saul nakakapatay ng 1,000 pero natakot siya kay Goliath? Si David hindi siya natakot kahit siya ay bata pa. At siya ang ginamit ng Lord dahil sa kanyang pananampalataya. Tandaan natin ito, fear will never give you salvation. Kailangan kung gusto nyo na tayong lahat ay makarating doon sa kaharian ng Diyos, sa presensya niya, do not fear. Kahit wala kang pira, do not fear. God will provide. Amen? You can go anywhere if you want to. Pero ano makikita mo? The same problem ng mundo. Yan po ang lesson ng travel ko sa USA at sa Canada. Same problem. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka pa rito. Pasalamatan mo ang Lord. You are more safe in this place rather than going to other place na pinapangarap mo matagal na. Para lang yung pag-aasawa. Amen? Kapag nag-asawa ka, tandaan mo ito, naghahanap ka ng trouble. Para kayong nakaka-relate. Kaya sinabi ni Pablo mas maigi pa manatili ka na single. Kung kaya mo. Kung hindi ka makatiis, mag-asawa ka. Maghanap ka ng trouble sa buhay mo. Amen? Pero the thing is, masarap mag-asawa kapag nasa Panginoon kayo parehas. Amen? Kapag nauunawaan nyo
na kayo ay templo ng Diyos. Magsama kayo. Si David, nagkasala siya. Pero hindi niya pinabayaan ng kasalanan ang mag-down sa kanya. Niresolve niya yan sa Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit in me. Cast me not away from thy presence. Kasi yun ang kailangan mo, ang presensya ng Lord. Lalo na sa panahon ngayon. Ano yung presensya ng Lord? Yung word niya na nilakaran ni Jesus Christ dito, tinanggap mo yung word na yun, nasa puso mo na, mababago na ang pananaw mo sa buhay. You are no longer looking for something na magpapaligaya sa iyo. Bakit? Kaligayahan mo ang presensya ng Diyos. Kasi in the presence of God, nandoon lahat ng pangangailangan ng tao. Sakit at karamdaman, alis yan. Bakit? Hindi siya gumawa ng may sakit. Ang ginawa ng Diyos, perfect. And in the 7th day, nakita niya, ginawa niya yung tao perfect. Ginawa ng Diyos, sa Genesis makikita niyo, lahat ng bagay, it is good. But, nung ginawa ka na niya, it is very good. Perfect. Kaya yung 7, perfection, no? Monday to Sunday, or Sunday to Saturday. Tama ba? Sunday to Saturday. Perfect yan. 7 days. Amen? Bakit? 12 sa umaga, 12 sa gabi. No? 24 hours. 7 is perfect number. Bakit? Kasi yung 6 days, after 7, namamahinga ang Lord. Nasa 6 generations na tayo. No? Every 2,000 years may nangyayari. 2,000 years. Dumating si Jesus Christ before 2,000 years na pinaprophesy siya. Pagdating niya, 2,000 years, nag-prophesy uli siya. And we are on the 7th. Mamamahinga na ang Lord. On the 7th day. Kasi 1 day sa Lord, 1,000 years sa tao. Amen? That is a prophecy. Kaya kailangan maging maingat tayo in the last days. Sabi nga, pakita mo nga sa Joel chapter 2 verse 28. In the last days, the Spirit of God will be upon you. Joel 2:28. Sige nga, basahin nyo. Yan din ang sinabi ni Paul sa Acts. Sino ba nagsulat ng Acts? Si Matthew ba? Sino ba ang nagsulat? Sino na nakakalam? Nagsulat ng Acts. May regalo kay Pastor Alani. Ha? Sino? Sino nagsulat ng Books of Acts? Ha? Sigurado kayo si Paul? Diyan tayo Sige, may regalo kay Pastor Alani, hindi ako nagbibiro. So sa Book of Acts, chapter 2, verse 17, tingnan mo. Acts 2:17. Go ahead.
this is true. Pag inulit sa Bible, that means it's very important. Amen? Sa last days, sa days natin ngayon, kung nararamdaman mo ang Espiritu ng Diyos na sumasa iyo, tandaan mo ito, mayroon kang gagawin. Either na mag-prophesy ka, either na ikaw ay mag-dreams, magkaroon ka ng visions, no? Lahat yan is from the Spirit of God. Kaya yung fruit of the Holy Spirit, no? Parating yung i-cultivate, no? You have the knowledge of the Word of God, then let it be. Amen. So sabi rito ng binabasa natin, yung mga prutas na yan, no? Ano sabi rito sa verse 25? But while men sleep, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Kaya itong mundo natin ngayon, makikita mo, no? May mga fruit ang Holy Spirit sa iyo, pero bakit dito sa paligid natin sa Middle East, nandun din yung fruit ng anger. Nandun din yung fruit ng world. Tingnan mo nga yung Galatians chapter 5 verse 18, 19, tsaka 20. Ito yung mga very obvious, no? Yung dahil sa law, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Next verse. Kayo. Murders, drunkenness, reveling, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. You will not going to inherit the kingdom of God kung meron pa kayong practices ng mundo. Amen? It is very obvious. Yung faction, pagkanya-kanya, andyan, no? Rebels, drunkenness, murders, yung naiinggit ka pa, envyings, of which I tell you before, warning yan ni Paul. As such also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Nakakalungkot kasi kung may gawa ka na naayon sa Lord, pagkatapos meron ka pa nito sa puso mo na tinanim ng tares, ng devil, no? Kasi dalawa yung tinatanim mo sa puso mo. One is the Word of God and the world, which is very obvious. Kung ano yung nagmamanifest sa katawan mo. Therefore, yun yung abundance ng puso mo. Kapag may magna-manifest sa bibig mo, the abundance of heart, the mouth speak. Ang manifestation, makasira ka ng buhay ng may buhay. Therefore, iba yung nasa puso mo. Hindi yan pagmamahal. Amen? Meron kang ginagawa, bagay mo sa verse 20. Ano yung nasa verse 20? Witchcraft, hatred, variance, yung pagkampi-kampi, emulation, wrath, strife, sedition, heresy, yung mahilig kay marites. No? Makinig ka o magsabi ka ng marites. It's the same with heresy. Walang basihan.
Kaya sa Senado, kailangan meron kang papel, basihan. Amen? Kasi doon makikita kung ano yung nasa puso mo. Mahuhuli ka talaga sa bibig, hindi sa buntot. Amen? Kaya kung ano yung lumalabas sa bibig mo, I urge you, please, do it with the Word of God. Kasi kapag may Word of God, mawawala na lahat ng ito. Amen? Si Jesus hindi siya nagsalita ng anumang bagay na makakasira sa kaharian ng Diyos. Kaya binibida niya ang pinanggalingan niya. The kingdom of God is like this. Kung meron pang tears sa puso natin, pahugot na natin. Amen? Itira na lang natin yung palay para meron tayong gigilingin at isasaing. May makakain ka araw-araw. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Tanggalin na natin yung mga naglibigay sa atin ng kasalanan. The word, alisin na natin yung L sa world. Panatiliin natin yung W-O-R-D sa puso natin. And then kung ano yung iisipin mo, yun ang ilalabas ng bibig mo. Naunawaan niyo ba ako? It is more important that you have the Word of God rather than the world of this world. Amen? Focus on the Word. Makikita nyo, may gera sa ganito. Totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mangyayari. May lindol. Totoo ang sinasabi ng Diyos. Nalilindol in diverse places. Just read. This is the prophecy of the one who came from God. Amen? Kaya yung kinatatakutan natin na hell, totoo yun. Pero matakot ka sa word rather than the hell. Kasi kapag natakot ka sa word at sinunod mo, naintindihan mo yung word, yung salita, ang word na ngayon ang magbabantay sa kasalanan mo. Kaya yung ginanta natin, thy word, hide my sin. Tama ba? Yung word ang mag-cover up sa lahat ng kasalanan mo. Sino yun? Jesus Christ is the Word that became flesh. Tinanggap ni Mary, let it be according to thy word, and it happened, the miracle came from the Spirit of God. So, I want you, ito lang yung iiwan ko sa inyo, dahil uwi ako, pupunta muna ako ng Pilipinas, babalik din ako agad. Amen? Atin lang ako ng anniversary ng JCTD Central at dito sa Bicol, may anniversary rin. Pinauwi ako para mag-speech. Pero tandaan nyo, ang importante na iiwan ko, ang presensya ng Lord sa church na ito. Pastoral Honey is full of Spirit of God. And I do believe, hindi naman yan in the blink of the eye. No? Ano yan? Process yan. Until she gained the Word of God to her. So, yung pag-uwi ko, pagdating ko, may bago tayong kakainin. Amen? Amen. So, kasi ang glorious 2025 darating. We don't know what
God is going to do with us. Pero sabi ng Bible, kung sino yung nananatili, may reward kayo. Sabi mo sa katabi mo, may reward ka. At ang reward ay hindi galing kay Pastor Don o kay Pastoral Lani. No? Ang reward galing sa Diyos. So, sabi rito, no, the servant, verse 27, came and said unto him, Sir, did not thou sow good seed in thy field? From whence this had it tares? He said unto them, verse 28, An enemy had done this. The servant said unto him, Will thou then we go and gather them up? But he said, No, nay, lest while ye gather off the tares, you root up also the wheat with them. Sabi ng Lord, pabayaan lang natin. Kung nasa church yan, hayaan mo siya. Lumago at lumaki. Then, let both grow together, verse 30, until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, Gather ye together, first the tares, and bind them in bundles, to burn them, but gather the wheat into my barn. Kaya in the last days, no, in the blink of the eye, kayo ay ikakot off ng Lord sa air. Tayong lahat naniniwala at nanampalataya sa Kanya. Yung isang kisap mata, yan ang sabi ng Bible. Sa isang kisap mata, hindi dito sa lupa tayo igagather ng Diyos sa air na. Together with the dead. Mauna yung dead, salubungin tayo with Jesus Christ in the air. And kung paano si Jesus Christ ay umakyat sa langit, nakita ng mga 500 witnesses, gayon din siya babalik. Ibig sabihin tayo ng mga nasa lupa, kung paano nagbago si Jesus Christ in a glorified body, ganun din tayo makikita ng mga tao. Glorified body. Sabihin mo sa katabi mo, you are glorified body. You are the temple of the living God. Yan na lang ang panghawakan nyo. Ano? Huwag kayong mangarap ng kung ano-ano. Panghawakan mo na ikaw ay templo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tingnan natin yung John 14:23. I want you to focus on this. Sabi ni Jesus Christ dito, John 14:23. Sige, basahin natin sabay-sabay. 1 to go. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. So, okay, tatlong tao yan, no? Tatlong persona, pero isang Diyos. The words, the Father, and the Son. Siya yung maninirahan sa iyo. Yung abode means, I will make you a resident. NIV mo nga, para maintindihan natin ng mas mababaw. Ayan. And we will come to Him and make our home with Him. Sino yung come? Yun yung word. If you obey my teaching, which is the word, my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So the word is very important because that is the Holy Spirit. John 6:63, the Spirit gives life. The flesh profit nothing. The words that I have spoken to you, they are full of Spirit and they are life. So, tayong lahat ay tumayo. And I do believe
kahit papano may maiwan ako sa inyo. Yan ay ang salita ng Diyos na mananahan sa inyo araw-araw. Okay? Sabi mo sa katabi mo, you are the temple of the Holy Spirit. Ikaw ang tahanan